nararanasan po nating pag-ulan at pagbaha sa ating sa iba't ibang bahagi ng ating bansa dahil nagsilutangan, naging dagat po ng basura ang ilan pong kailugan um, dito po sa ating bansang Pilipinas. So alamin po natin no, yung masasabi po sa bagay po na yan ng Bad Toxic. Siyempre sa pamamagitan po ni Sir Tony Dizon. Unang-una po sa lahat, Sir Tony, isang mapagpala magandang araw po sa inyo, ang inyong pong pagbate sa ating mga listeners and viewers. Yes, isang maulang umaga, Bombo Justin, at magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay dyan sa Bombo Radio Dagupan. Yes po. Sir Tony, kayo po sa Bad Toxic, ano po yung masasabi po ninyo, reaction dito po sa mga nakita po nating mga video ng papakita ng dagat ng basura matapos po na inianod po ang mga ito noong nakalipas po ng mga araw dahil po sa nararanasan po nating pagbaha, Sir Tony? Unang-una, nakakalungkot, Bombo Justin, no? Dahil pinaasahan pa natin na mangyari muli ito na kung saan ay kada na lang merong bagyo na nararanasan ng ating bansa ay sumasambulat lagi sa atin yung ganitong sandamakmak, no? Sobrang dami ng basura. Ito yung matagal na natin ipinapanawagan na kailangan talaga na bigyan ng prioridad ng ating pamahalaan yung pangangasiwa o yung waste management program or system dito sa ating bansa. 2 dekada na, Bombo Justin, kung titingnan natin yung batas na meron tayo na Republic Act 9003, subalit nakakaranas pa rin tayo. Kung sincero at stricto yung pagpapatupad ng batas na ito, dapat nga hindi na natin nararanasan yan. Kumbaga dapat nga mas nagiging aktibo na yung ating pamahalaan at maging ang mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa ganitong klaseng sitwasyon sa ating bansa. Halimbawa na lamang, kung susundin natin yung batas, ang sinasabi doon ay obligado tayo na mag-segregate ng ating mga basura. Therefore, dapat hindi na tayo nakakaranas na makakita pa ng mga basura maging dyan sa mga kalsada at iba pang mga sastero at iba pa, no? Dahil nga nasa-segregate na natin ito. Ikalawa, isa sa tinitingnan natin dito, yung kakulangan ng ating lokal na pamahalaan para ipatupad ang batas na to sa pamamagitan ng pagpuput up o pagkatayo ng mga tinatawag na materials recovery facility. Sa ngayon kasi, Bombo Justin, halos wala pa sa kalahati yung merong mga tinatawag na materials recovery facility. Kumbaga nakaka-alarma to dahil sa batas natin mula nung ipinatupad dito more than 20 years ago, dapat lahat ng mga lugar dito sa atin mula sa barangay hanggang sa mga municipal at sa mga syudad, dapat merong mga naiputak na materials recovery facility. Isang pamamaraan ito para mas mabawasan yung volume ng basura dahil dito sa MRF na tinatawag, dito mas kinokolekta yung mga recyclables, dito mas sinisinop yung ating mga panapon para kakaunti na lamang yung ating inilalabas na mga basura na tinatawag na mga residual waste. Hindi rin mapupuno yung ating mga landfill kung may ganyang maayos na sistema. Lagi kasi na lamang isinisisi sa ating mga kababayan o tayo mismo ang sinisisi sa pag merong ganyang sumasambulat na mga basura, lalong-lalo na pag natatapos itong ating bagyo dito sa ating bansa. Hindi naman po pwedeng laging isisi na lang natin sa ating mga kababayan ito. May pananagutan, lalo na sa ilalim ng batas, particularly ang local government, dahil sila naman po ang merong resources Sila rin po ang tagapagpatupad ng batas na to. Sila rin po yung may kapangyarihan para maglaan ng pondo para dito sa mga programa na may kaugnayan kung paano mas paitingin yung ating solid waste management sa ating bansa. Ang nangyayari po kasi na pag-uusapan lamang natin itong problema o krisis ng basura dito sa atin pag ganitong merong sakuna na nangyayari sa ating bansa. Dapat nga po may kulang doon sa public information at dapat kasi nagpapatuloy ito, Bombo Justin, no? Pwedeng araw-arawin ito ng ating mga lokal na pamahalaan, no?
pagpo-put up ng mga programa, ordinansa na kakailanganin para mas ma-reinforce pa itong batas na to. At syempre, ang ultimate goal kasi ng batas na to ay reduction, waste reduction. Ang bawat LGU ay merong target na tinatawag na waste diversion, which is 25% annually. Kung 25% annually, kung suma total sa 20 years ago na mula nung ipinatupad itong batas na to, abay hindi na tayo dapat namomroblema sa ating mga panapon ngayon. Dahil nga na-divert na sa 20% annually, malaking kabawasan na yon. Pero ganun pa rin, nararanasan pa rin natin yung problema sa basura, nararanasan pa rin natin ito pag may bagyo na dumatating dito sa ating bansa, yung pagsambulat ng ganitong klaseng dami ng basura. At ang pinakahuli siguro na gusto nating ipabot, no, lalong-lalo sa ating pamahalaan, ay yung sasagawa ng mga programa para mabawasan itong plastic waste na halos nakita natin, no, dito sa halos lumutang yan dito sa lugar ng Parañaque. Naawa nga tayo dun sa mga taga Parañaque dahil sa totoo lang, baka nga hindi pa nga galing sa kanila yung mga basura niyan. Galing pa yan doon sa iba pang mga karatig na mga lugar. Kaya po, ito yung panahon talaga na mapag-usapan ito, ma-review natin yung batas, at malapatan natin ng mga kaukulang solusyon o programa yung nakikita natin na kulang dito sa batas na ito. Sir Tony, tayo, since napunta tayo dito sa Bombo, pag nagpupunta tayo sa mga barabarangay para magtanong ng mga pangunahing concern ng mga residente, 10 out of 10 sa mga nakakausap po natin, ang una sa mga binabanggit po nila ay ang issue po o problema sa basura sa kanilang barangay. And over the past few decades, kasi tayo, parang 15 years na tayo dito sa Bombo So sa loob po ng 15 years po na yan, nakita natin, sa halip na nagkakaroon ng progreso, no, yung paggawa ng mga hakbang at pagbibigay ng solusyon sa basura, bakit tila nagiging paurong, palala ng palala yung problema sa ating basura sa mga nakalipas po ng mga taon na Sir Tony? Tama yun, Bombo Justin. Kasi nga ang approach na ginagawa ng ating pamahalaan ay parating nandoon sa tail end yung naging basura na yung ating mga panapon. Dapat kasi ang approach ay, sabi nga, holistic, dapat ay systemic ang approach nito, at simulan natin to at the source. Kung malinaw yung mga pagkakaintindi, lalo na ating mga LGUs doon sa nilalaman ng ating batas, paglalaan ng pondo at pagsasagawa ng mga programa, tingin natin may iwasan natin yung ganitong palaging sitwasyon sa atin. Halimbawa na lamang, no, nakasama doon sa batas natin yung patuloy na pagsasagawa ng public information. Ilan bang mga kabahayan na, dapat nga na-assess natin yan, Bombo Justin, ilan bang kabahayan na ang nagpapatupad ng segregation? Dapat po meron tayong skema na ginagawa sa ating mga LGU, sa ating mga barabarangay or community na pamamaraan para ma-obliga natin yung mga tao na mag-segregate. Sa papanong paraan? Alam ko may mga ilang LGUs na nagsasagawa ng kumbaga identified collection sa kanilang mga panapon. Sa araw na ito, puro biodegradable lang yung kukolektahin. Yung mga ganong mga skema ba, programa na talagang makakatulong para ma-segregate natin yung mga panapon, at talagang hindi, ang nangyayari kasi ay dahil nga kulang yung ganitong klaseng mga public information, tapos yung sistema natin ng collection na hako-tambak pa, ibig sabihin, dito sa atin kahit nag-segregate ka na, pag ang collector naman ng mga basura ay sama-sama din, mixed din yung collection, ganun din po yung magiging resulta, no? Lahat yan ay itatapon. Nawawala yung proseso ng pag-develop ng mga MRF. Ngayon po, sinasabi sa atin ng ilang mga barangay, wala kasi kaming lugar. Kaya nga po, dapat mag-develop ng mga skema kung paano pwedeng magsama-sama. Halimbawa, yung isa, dalawa o tatlong mga barangay, lalong-lalo na kung merong ma-identify na lugar para sa isang tinatawag na central MRF. So marami pong marami pong pamamaraan,
Bombo Justin, na pwede pong gawin para talaga ang ultimate goal natin lahat dito ay mabawasan yung volume ng basura na ating nalilikha. Mhm. Ikatlo siguro, dito pumapasok yung with regards dun sa mga polisiya natin, kailangan kasi masupplement yung batas na meron tayo. Halimbawa na lamang, ang mga nakita po natin kada na lang merong bagyo o sakuna dito sa atin, ay karamihan po dito ay mga plastic waste. No? Dito sa Parañaque, halos mga gawang plastic yung nakita natin ng mga lumutang. Mhm. Therefore, may concern na kasi talaga din tayo dun sa overproduction. Yung convenience kasi na behavior na na-develop dito sa atin mula nung na-introduce yung paggamit ng plastic ay naging parang kampante na yung ating mga kababayan na gamitin ito. Mhm. Therefore, kailangan kasi may reduction din na mangyari. Bawasan natin yung pagpuproduce natin ito, lalong-lalo na po yung panawagan natin, no, yung mga single-use plastic bag. Iilan pa lang po ang mga LGUs na merong ordinansa para ipagbawal ito. Kailangan po kasi mag-develop tayo ng mga panibagong programa. Ang isang halimbawa po dyan na pinopromote ng aming grupo ay marami po kasi tayong mga natural materials na pwedeng magamit dito sa ating bansa. Ang bawat lugar ay merong kanya-kanyang mga klase ng mga natural materials na pwede ma-develop into a technology na makakatulong para ma-supplement as a substitute or eco-friendly na mga materyales na magsasubstitute dito sa paggamit natin ng mga disposables natin, especially yung mga single-use plastic bag. Ang nangyayari po, ayan mas pinopromote pa nga natin ito sa ibang bansa kasi pinang-export natin na kung saan dapat nga po sana tayo yung mismong tumatangkilik. So ilan lang po ito no sa mga programa, mga support services na pwede pong gawin ng ating mga LGUs considering nasa kanila naman din po yung resources na meron para mas ma-enhance ito at syempre makapag-develop pa ng mga klase ng polisiya na pwedeng tumulong para mas ma-enforce po talaga itong ating batas. Ayan, nabanggit niyo po yung single-use plastic. Actually, doon sa bayan namin, Sir Tony, pinapatupad, may ordinansa po na ipinapatupad sa paggamit ng, ito nga, yung single-use plastic. Pero bakit, Sir Tony, no, sa tingin po ninyo, iilan lamang yung nagpapatupad po dito po sa ating bansang Pilipinas? Kasi nakikita natin na magiging malaking tulong ito para solusyonan yung problema natin sa basura, most especially sa mga plastic na basura dito po sa ating bansa, Sir Tony. Sa totoo lang, Bombo Justin, napakaganda ng tanong mo. Enforcement talaga yun political will ng bawat LGUs. Hindi pa siguro sila nakakaranas nung matinding pagbaha, hindi pa siguro sila, kumbaga nag-aantay na lagi tayo nung may mangyari, no, na hindi natin inaasahan bago tayo kikilos o bago tayo gagawa ng aksyon. Huwag na po nating antayin. Napakalaki na po ng problema ng ating bansa in terms sa plastic waste natin. Ibig sabihin lang po niyan, dumadami yung ating mga kababayan, ilang milyong mga Pilipino na tayo, at nagre-require yan kadalasan ng sobrang daming ganitong klaseng volume ng pagpuproduce. Kailangan po natin somehow ay lahat po mabawasan natin ito. Dahil all the more, tayo rin po kasi yung mapipinsala, no, sa kalaunan pag dumating po yung ganitong klaseng mga sitwasyon sa ating bansa. Hindi man siguro natin nararanasan pa ngayon, pero dadating yung panahon na kung saan tayo mismo yung makararanas. Mas unahan na po natin, no, hinihikayat natin yung ating mga LGUs na talagang magpasa na ng mga ordinansa sa pagbabawal sa paggamit ng mga single-use plastic at mga iba pang mga disposables. Hindi naman po natin kasi nilalahat At least lang po sana itong mga disposables po dahil ito nga po yung talagang mas nakikita natin, evident na nakikita pagdating po dun sa ating mga tapunan ng basura. Ito po yung dapat po talaga mas bigyan ng pansin ng ating pamahalaan. Kailangan pangunahan. Naalala ko, Bombo Justin, nung unang State of the Nation address ng ating Pangulo, binanggit niya po yung related sa plastic pollution. Pero wala naman pong inilatag na programa o directives sa ating mga LGUs o sa ating mga ahensya ng gobyerno para ma-reduce ito. Kung meron pong mandato yung batas natin for waste reduction, dapat po lahat po tayo. Sabi nga may shared responsibility po ito
Huwag po natin laging ipasa dun sa mga tao o sa ating mga kababayan yung problema, paglilikha ng problema nito. Bagkus lahat po kasi talaga tayo ay meron pong pananagutan sa ganitong klaseng sitwasyon. Ayan, Sir Tony, bukod po doon sa ordinansang single-use plastic, meron pa ba kayong ibang mga alam na ordinansa na ipanatutupad sa iba't ibang panig po ng ating bansa na masasabi niyo, wow, oo nga, no, maganda yung ipinapatumad na ordinansa na ito dito sa isang lugar na ito, Sir Tony, para maging baka may mga nakikinig po sa atin na mga miyembro po or opisyales po ng mga munisipyo, mga syudad dito po sa atin na baka pamarisan din itong magandang ordinansa na yan na pwede po nating i-share, Sir Tony. Tama yun. Ang isa pang magandang ordinansa yung talagang striktong pagpapatupad ng segregation. Napakahalaga po kasi nito dahil malaki yung maiko-contribute nito para mas mabawasan talaga yung inilalabas at the household level. Sa ngayon kasi sa datos lumalabas, ang bawat isa per capita, Bombo Justin, ay nagpo-produce po tayo ng halos 0.7 kilos, halos mag-iisang kilo na ng plastic waste. So mahalaga po mabawasan po natin ito. So kung may ordinansa po na mandatory, magsesegregate po talaga yung mga tao, tingin na at proper public education na gagawin, ay tingin naman natin ay maipapatupad yan, lalong-lalo na sa mga barabarangay at maging sa komunidad. Ikalawa, yung sistema po ng pagkolekta. Ang nangyayari po kasi, dadaan yung ating mga kolektor ng basura ay hakot-tambak nga po yung nagiging pamamaraan. Kung aayusin po natin yung pagkolekta ng ating mga panapon, may mga ibang LGUs na po na nagsasagawa ng tinatawag na segregated scheme sa pagkolekta. Sa araw na ito lang yung kokolektahin nila. Sa susunod na araw ay ito. So mas nasisino po natin. At syempre yung pinakahuli dyan na kung saan mandatory po sa lahat ng LGUs yung pagpuputa po talaga ng materials recovery facility. Ito po ay, kumbaga pang monitoring and control po natin para po ang isang syudad o isang barangay, nakokontrol niya po yung volume ng basura na nailalabas niya. Dumadaan po kasi dapat talaga dito sa mga MRF. Pwede rin pong isang eskema ay mula po sa household tayo, pupunta muna tayo sa MRF, ilagak na natin doon yung ating mga recyclables at iba pang mga even biodegradable at tanging ang matitira na lamang doon ay yung mga residual. So kakaunting porsyento na lang po yun, Bombo Justin. Ngayon, sa bahagi naman po bahagi pa rin itong sistema na to, kailangan din po nating i-orient, bigyan ng information itong ating mga concessionaires, yung mga nangongolekta po ng basura. Dahil sila rin po, bukod sa peligroso, yung kalalagayan ng mga waste workers natin doon, ay inform din po natin sila yung proper na pagsisegregate. Ang nangyayari po kasi, katulad nung nangyari din sa ilang mga garbage slide, yung materials recovery facility po ay nilalagak doon sa loob ng landfill area. Kung maalala mo, yung meron pong natabunan na mga tao, may mga namatay pa, dahil nga po doon po nagsisegregate sila. So, dapat po ang segregation ay ginagawa doon po mismo sa household at doon po mismo sa community. Hindi po dapat ginagawa yan doon sa ating mga landfill facility. Doon po dapat mas ang pinangangasiwaan na lang doon yung ating mga tinatawag na mga residual. So ito po yung mga ilan. And syempre, pinakahuli, baka may mga LGUs tayo na nakikinig, may mga natural, eco-friendly materials po tayo dito. Marami pong mga kooperatiba, mga maliliit na kooperatiba na nagsasagawa ng ganitong klaseng programa o proyekto para mag-develop ng mga kagamitan natin, bayong man yan o iba pa, na pwede nating magamit as substitute po dito sa plastic sandbag na ginagamit natin ngayon. Hindi po natin pinopromote na sabihin ay i-propagate natin yung paggamit ng papel kasi hindi naman po talaga siya yung ultimate substitute. But rather, yung natural materials na washable, reusable, na pwede po nating magamit, yan po yung mas pinopromote natin. Paglanan po sana nila ito ng pondo, i-develop po natin,
tingin natin ay matutugunan yung problema natin ng basura dito sa ating bansa. Sir Tony, ito pong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isinusulong po yung pag-develop ng mga facilities para makagawa ng enerhiya mula sa basura. Sa ban-toxic, are you in favor sa hakbang po na ito, Sir Tony? Unang-una, Bombo Justin, hindi po tayo pabor dun sa ganong programa, bagamat inanunsyo na ito. At alam naman natin, halos marami ng ahensya yung nagsasalita patungkol nga po dito dahil nga po inanunsyo na ito ng ating Pangulo. Sa totoo lang, hindi po ito kasi talaga yung solusyon doon sa problema ng basura natin. Dahil ang nangyayari po, sinusolusyonan lang natin ay mismo yung dun sa tail end, no? Yung sa dulo na po na naging basura na itong ating mga panapon. Ikalawa, marami na rin pong pag-aaral patungkol po doon sa epekto nitong waste-to-energy facility, lalong na kung saan ay nakakapinsala ito sa ating kalusugan at maging sa ating kalikasan. Dahil nga po, yung releases ng toxic chemicals, tandaan po natin, Bombo Justin, ang sinusunog po dito ay yung mga combustible material, kabilang na dyan yung mga plastic, no? Petroleum-based po yan. Once na masunog po yan, kung saan ipinagbabawal nga po yan sa ilalim ng Clean Air Act at maging sa ilalim ng Ecological Solid Waste Management Act, dahil nga po dun sa releases ng tinatawag na dioxins and furans. Delikado po kasi itong mga chemical na to na nare-release. Ngayon po, hindi naman tayo ganun ka-advance katulad ng ibang mga bansa na kaya nilang i-monitor, kaya nilang mapigilan yung releases ng mga chemicals na to. Ang chemical po na to ay sumasama po yan sa hangin at napakadelikado po ng mga releases na ito. Ikalawa po, yung tinatawag na fly ash o yung abo mula po dito sa mga sinunog na mga basura gamit nitong waste to energy. Delikado rin po yung mga fly ashes na ito. Bagamat yung iba ay sinasabi pwede siyang ihalo sa semento at iba pa, pero ganun pa rin po, no? Makukontamina pa rin yung ating kalupaan mula dito sa mga ganitong klaseng byproduct mula dito sa ganitong facility. At iba pa, no, napakaraming mga pag-aaral na at napakarami ng mga ilang mga eksperto na nagsasalita na hindi rin ito talaga makakapag-contribute doon sa needed na enerhiya dito sa ating bansa. Ibig sabihin lang yan, Bombo Justin, magsusupply ng sobrang dami ng basura para lang ma-generate mo yung ganitong klaseng wattage na energy. Paano po kung kulangin? 24/7 ang operation yan kasi yung pag-generate po ng kuryente mula po dito, syempre may certain degree po ng init. Once na bumaba, mag-cool down po yan, dun po nagre-release yung mga toxic chemicals na yan. So, ibig sabihin, kailangan mo pong i-maintain yung ganong kataas na init para hindi magkaroon ng formation, chemical formation. So, paano po yan? Ibig sabihin, pakakainin lagi yung mga facilities ng mga basura. Paano po kung hindi na kaya, o ibig sabihin, wala na. Nasunog na natin lahat, no, yung mga basura, mauobliga ka pong mag-angkat galing sa iba pang mga lugar para lang ipakain dito sa mga pasilidad na to. So maraming mga kailangan pong pag-aaral pa dito at public consultation na dapat gawin para lalong-lalo na kasama pa dapat yung lahat ng mga eksperto para mapag-usapan ito. Dahil sa ngayon nga, Bombo Justin, kinikater na to, no? Halos mula nung inanunsyo ito ng ating Pangulo ay halos marami na kaming reports na nare-receive na may pumapasok na ganitong mga proyekto o programa sa kanilang mga syudad at lungsod. So, mahalaga po na mapag-usapan to dahil ito po ay direktang paglabag doon sa Republic Act 9003, direktang paglabag po ito doon sa ating Clean Air Act at direktang paglabag doon sa iba pang mga environmental laws dito sa ating bansa. Okay po. Sir Tony, baka meron pa po kayo mga karagdagang mensahe, paalala sa ating mga listeners and viewers na nakaantabay sa ating palatuntunan sa araw po na ito. Go ahead po, sir. Mahalaga na talaga na magkaroon tayo ng pagkakataon, lalo na kung pangunahan ng ating pamahalaan, yung pagresolba dito sa problema ng basura dito sa ating bansa. Ito rin yung pagkakataon para mas muli nating balikan itong batas na to. Pag-aralan, i-assess natin ito, alamin kung saan merong nagkakaroon tayo ng problema, alamin kung saan merong mga loopholes dito sa batas na to. At yun po yung mas i-reinforce natin. And at the same time,
paglaanan po ito ng panahon para makapag-develop ng mga makakalikasang programa na pwedeng makatulong pa para mas maipatupad talaga natin ang ecological solid waste management dito sa ating bansa. Okay po. Sir Tony, maraming salamat. Ingat po kayo and God bless po. Maraming po salamat, Bombo Justin, at mabuhay po ang iyong programa.